Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo, mga pangako niya. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo, mga pangako niya. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Buhat ng kayamanan na hindi mauubos, ibibigay niya ang iyong kailangan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, lahat ng nais niya'y magaganap. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Good morning, Jesus. Good morning, Luis. Morning, Luis. Ang daming ang Luis. At least, di ba, suwasag sila. Kamusta po kayo dyan, mga kapatid? Thank you, Lord. Ala namang bagyo. Oo. Ha? Ano na? Sa iba ba may ulan na? Sa iba malakas. Pero hindi naman siya magla-landfall sa Philippines na eh. Ito yung ating mapa. Dito lang siya. Kaya lang sa sobrang lakas niya, nagpapaulan siya, pero hindi siya talaga magla-landfall sa Pilipinas. 'Di ba? Mabait si Lord. Pero wish din natin sana may konting ulan. Para lumamig, no? Sumobra yata tayo sa prayer na walang ulan. Thank you, Lord. Kamusta naman ang buong linggo po ninyo, mga kapatid? Naging fruitful ba naman? Talaga? Good morning po, Sister Siling, Austria, from San Jose. Yan, thank you, Lord. Isama natin sa panalangin natin yung mga kapatiran natin na may mga sakit.
Mga kapatid, medyo ano po madami ngayon ng mga nagpa-positive. Although yung parang na lang siya, yung regular na trangkaso, mas maganda pa rin pong walang sakit. Oo, mga kapatid. Alam nyo ba na meron na palang gamot na pang-COVID? Yung nabibili. Kaso walang mabili. Out of stock lahat. So, ibig sabihin, marami na naman ang meron. Parang hot cake na naman yung gamot na pang-COVID, no? Ingat, mga kapatid. Balik muna tayo sa face mask pag kayo po'y lalabas. Buongiorno, Sorella Vicky. Si Sister Vicky ay sandali na lamang dito sa Pilipinas. At aalis na naman siya. Pero naging fruitful ang kanyang bakasyon this time. Mahangin lang naman daw sa Pangasinan. Kagabi naman umahangin din dito sa atin. Hanggang hangin lang. Siguro sasabihin ni Lord, di ko na maintindihan sa inyo. May mga nagpa-pray na huwag dumaan ng bagyo. Tapos yung ba naman, paulanin mo, Lord. Sino kakausapin? Brother Eloy, good morning din po sa inyo. Kamusta po kayo, Brother Eloy? Okay na okay. Thank you, Lord, kay Brother Eloy. Palagi ko si Brother Eloy na dehydrate. No. Alam nyo ba, mga kapatid, na yan ngayon, yung dehydration. Dahil kasi sobrang init. Kaya, mo si Kuya Ernie, bigyan ng payong si Kuya Ernie. Nasisilaw siya. Sobrang init ngayon, kaya, Noldi, ganyan mo nga ng konti, yung ilaw, nasisilaw sila. Ito, ganon. Kulay pula tenga ko? O, bakit kulay pula ang tenga ko? Yung shadow. O, ng buhok ko, no? Takpan na lang natin yung tenga na yan. Ayan. Thank you, Lord po, mga kapatid. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Dehydration. Naku, oo. Maaraw daw sa Tugigaraw, sabi ni Marla. Nasa Tugigaraw ka na, Mars? Marla, pag-grab mo na. Yung pasalubong mo. Sister Marla, no? Pa-travel na lang abroad. Thank you, Lord. So, yon, uminom kayo. Kasi may mga nahi-heat stroke. Na-heat stroke. May na-heat stroke. Oo, si Sister Wilma na-heat stroke daw. Oo. Kaya, inom ng inom. Mga kapatid, minom kayo ng tubig. Delikado. Nakakahilo kasi, pag na-dehydrate ka, sabay nahihilo kasi hindi nga nag-aano yung oxygen mo dahil walang tubig ang katawan. Kaya, ayun. Brother Bobby, good morning din sa'yo. Okay, thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the day, pero bagong lahat, mag-pray muna pala tayo. Hindi pa tayo nagpe-pray. Lord, buong puso, nagpapasalamat po kami. Nag-uumapaw ang aming pasasalamat sa inyo sa bagong araw na binigay niyo na naman po sa amin, Lord. Binigyan mo ulit kami ng pagkakataon to be of service to you. Maraming salamat din po sa nakaraang linggo na kami po'y kinalinga po ninyo, proteksyonan, Lord, at binigay lahat ang mga pangangailangan. Salamat po, Lord, for sustaining us. And we pray, Lord, na sa ngayong darating na linggo, kayo pa rin po ang mangunguna, mangangalaga, kakalinga, magpoprotect sa amin, Lord, sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. At Lord, sa umagang ito, tinataas po namin sa inyo itong aming gawain na kayo ang manguna. Salamat din po sa mga kapatiran namin na nasa kanya-kanyang mga tahanan. At ang dalangin din po namin, Lord, ay
ingatan niyo po sila saan man sila nandoon. At Lord, sa umagang ito, again, we are expecting you to speak because we are all listening. In Jesus' name we pray, Amen. Ang ating pong memory verse of the week ay nasa Romans 13:8. Sabi po, no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. Ulitin natin, Romans 13:8. Owe no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. O, yan. Kung kayo daw po ay magkakautang, utang ba yan? Oo. Good morning, Mother. Ayan, nandiyan na yung ating mga kapatiran. Okay, ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, ito pong parable na ito has been analyzed, has been allegorized. Pag sinabi mong allegorized, anong ibig sabihin ng allegorized? Allegory daw. Interpreted. Pag sinabi mo allegorized, and it has been sermonized many times. Pero bibihira ang nakaka-actualize nitong ating parable. Alamin natin kung ano ba itong parable na ito. Buksan po natin ang kanya-kanyang Biblia sa Luke 10. Luke 10, start tayo sa 25 to 37. Luke 10. Basahin natin sa Tagalog. Okay. 25. Sa Luke 10, start tayo sa 25. Makinig po tayong mabuti, ha? Ang mabuting Samaritano. Isang dalubhasa sa kautosang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at makakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang wag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ng isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay sa napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng panuluyang bahay at sinabing, heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganoon din ang iyong gawin. Yan. Yan po yung The Good Samaritan. Alam niyo po, itong
parable na ito, mga kapatid, ay naging synonymous na siya sa isang tao na mahilig tumulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na doon sa mga stranger. Di ba lagi sinasabi natin, ay, good Samaritan naman talaga yan taong yan. Ibig sabihin doon, mahilig siyang tumulong sa mga nangangailangan at saka doon sa mga hindi naman niya kakilala. Itong feel-good story na ito, kung tutuusin, sabi ko nga kanina, lagi nating naririnig. Lagi itong ginagawang sermon, di ba? Pinag-aralan na to ng maraming tao. Pero bibihira nga naman ang gumagawa nito. Sabi nung iba, hindi naman sister. Alam mo, mga kapatid, napakadali pong sabihin na, hindi naman sister, pag may nakita naman, titigil naman ako. Ilan po ang mga nasisiraan sa highway na tinitigilan ng maraming tao para tulungan? Madalang talaga. Tayo nga, dinadaanan lang natin sila eh. Ang iniisip natin, hayaan mo na, may mga highway patrol na tutulong dyan. Hindi ba? Oo, kahapon, sina Pastor Rafi na putukan pala ng gulong sa highway. Yung gamit pala na nandoon, hindi akma. So, hindi ngayon sila. Yung pala, may mga nanonood na pala sa kanila sa ilalim na, sa taas ng tulay. Kasi nandun sila may sa ilalim ng tulay. Sabi daw, may lumapit sa kanila. Kanina pa namin kayo pinanonood sabi daw nila. Nung nakita sila na wala naman palang mga gamit, bumaba na sila, may daladalang jack. Tapos tinulungan sila. Yan, mga good Samaritan, hindi ba? Pero bibihira yun, ang bilis-bilis nating magsabi ng, pag nakakita ka ba ng tao sa kali, tutulungan mo? Sasagot niya, oo, tutulungan. Pero pag nandoon na, bibihira. Naalala ko noon, nung buhay pa yung daddy ko, papunta kami sa swimming, yung family swimming. Tapos, may nadaanan kami na isang truck na nakaparada sa gilid. Tapos nung dinaanan namin yung truck na yon, merong kotse na nakasaluksok sa ilalim niya. Tapos, wala kaming taong nakita. Pero marami na yung dumaan. Ang ginawa ng daddy ko, tumabi. Tapos tumawid ngayon, sabi si pastor nga, nandun lang sa may sabi nga kay daddy, naku, mag-ingat, baka mamaya sumabog. Baka may mga naglilik na dyan. Pero dire-diretso yung tatay ko. Dire-diretso siya, sumunod din kami. Mother ko, tapos kaming mga anak niya, sumunod kami. Alam nyo, ando doon pa yung mga tao sa loob. Alam nyo ba, hinatak ng daddy ko palabas, isa-isa. Alam nyo ba yung isa? Yung bao niya, alam mo yung nakaganon. Talukap. Yung anit, yung buhok. Nabalatan yung ulo niya na ganon, nakapaganon. Tapos alam mo, ginawa nung nanay ko, ibinalik. Kasi baka mamaya makapa niya o ibinalik yung ganon sa may ulo na talukap. Tapos, sigaw ng sigaw. Yung sigaw niya, may kasamang mura. Sabi ni Ima, naku, wag kang nagmumura, manalangin ka. Sabing gano'n ni Ima. Alam niyo yung driver, hinatak ng daddy ko, papalabas dun sa bali yung paa. Bali talaga yung paa. Tapos duguan na, mga kapatid. Wala pa rin tumitigil. Alam niyo, ginawa ng tatay ko, pumunta siya sa gitna, highway to, kung alam nyo yung Gapan-Olongapo Road. Pumunta siya sa gitna, tapos nagharang siyang ganun ng sasakyan. Alam nyo kung ano ang sasakyang tumigil? Jeep. Pampasadang jeep. Yung mga magagandang sasakyan, ayaw. Dire-diretso. Siguro nakita niya may mga duguan na Tapos alam mo, tumigil yung isang jeep ang tumigil. Tapos isinakay lahat ng daddy ko doon yung Sabi niya, Brad, pakidala mo naman sa ospital. So, ilan sa atin yung, minsan, legitimate naman yung mga dahilan natin. Kasi, sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino yung talagang nabirya o kung sino yung lang. Hindi, anong tawag doon?
Scam lang. Talagang nagkukunyari, meron pa nga ngayon, di ba? Magpapasagasa sa'yo para bumaba ka sa sasakyan mo. Pagbaba mo sa sasakyan mo, ay, ayun na. Hold up na pala. So, marami, hindi talaga tumitigil. Galing yun sa kanilang yung healthy fear. Totoo naman kasi, ang daming mga salbahe ngayon, di ba? Madaming mga oportunista na minsan tumutulong ka na pero ikaw pa yung gagawa ng hindi maganda. Minsan naman po, masyado tayong nakokonsume sa amount of time na masasayang, sabi natin, pagka tumulong tayo. Di ba ilan yung ano, kasi malilate na ako sa ospital pag tinigilan ko pa, may hospital tuloy. Malilate na ako sa trabaho pagka umistap pa ako. So, itong parable na ito ng Samaritan, mga kapatid, nire-remind po tayo to take time to notice. Di ba? Wala na kasi sa ating ganun. And inconvenience ourselves kasi talagang inconvenient yon na ikaw pa lahat ang gagawa. Parang yung ginawa ng daddy ko. Kung tutuusin, sayang yung oras na ginugol kasi namin yun, outing ng pamilya. Oo, pero hindi niya inisip yun. Ilan po sa atin yung gano'n, no? Ang tingin natin dyan, inconvenience para tumigil ka o isacrifice mo yung precious time mo. Dito, not only your time but also your resources para sa pagtulong. Pero alam nyo, mga kapatid, tayong mga Kristiyano ay tinawag ng Panginoon to love our neighbor. Pero the way a Christian is called. Bakit kailangang meron pang the way a Christian is called to love a neighbor? Kasi maraming mga taong tumutulong. Pero ang pagtulong may ibang motibo. Yung sinabi ritong magmahal ka, the way a Christian is called to love, may kasamang sakripisyo, may kasamang inconvenience, pati mga resources kasama. Yun ang pagkakatawag sa mga Kristiyano para tumulong. Ngayon, itong ating parable na ito, mga kapatid, ay meron tong mga characters. Unahin natin yung the hurt man. The hurt man, yung nasaktan. Ayon dito, siya ay nagta-travel ng road from Jerusalem to Jericho. Yan daw po ay 17-mile stretch ng masikip na daanan. Kami nakapunta ng Jericho. Tama ito, puro bulubundukin. Mabundok yon. Tapos yung bundok yung pong mga bundok doon ay bundok na bato. Walang mga halaman. Pero matataas. So, sa salitang ngayon, parang delinquenting lugar. Na, kung tutuusin, mga kapatid, kung ikaw ay, ang tawag nga pala dito ay the path of blood. Path of blood. Kasi maraming doon. So, kung paandarin mo ang good judgment mo, good judgment suggests na hindi ka pwedeng mag-travel doon alone. Pero nag-travel, itong the hurt man. Siya yung nasaktan dito, di ba? So bilang resulta, binugbog siya at iniwan na siya na halos patay na sa gilid ng kalye. Now, ngayon mga kapatid, marami tayong makikitang suffering people. They are either hurting physically, mentally, emotionally, yan, maraming hurt man. Kahit saan, marami tayong makikita. Sa church, marami yan. Sa kalye, marami yan, mga kapatid. Yung mga taong nagdurugo ang puso, minsan di nga rin natin nakikita, pero ang laki-laki pala ng problema nila. Meron naman mga homeless, mga abused women, mga drug addicts, di ba? Madami tayong mga makikitang hurt man. Alam nyo, hindi mo na kailangan maghanap Buksan lang natin ang mga mata natin kahit saan marami po ang mga taong nangangailangan. So ito po ay yung hurt man dito sa
binasa natin. Ang pangalawa, the hurting man. Kung may nasaktan, may nanakit. So, isa doon yung mga nambugbog sa kanya. Ito yung mga tao who inflicted itong sakit na ito sa taong nasaktan. Baka mamaya tayo yung mapanakit na tao, ha? Ewan ko sa'yo, Arnold. Ito po yung mga taong walang concern sa ibang tao. Alam nyo, pagka nanood kayo ng news, mapapailing ka na lang sa mga tao. Tapos kahit sa Facebook, nanood na ba kayo mga kapatid ng mga tao na may mga tumatawid. Tapos yung mga tumatawid, nasa naman nasa pedestrian. Tapos nasangga nila, hindi ba? Tapos tumingin lang, tapos dumiretso na. Mga walang konsensya, mga walang damdamin kung manakit. Ito rin yung mga tao dito. Ito yung mga tao who seek gain at the expense of another. Hindi mo kailangang maging murderer para masabi ka rito na ikaw yung hurting man, na ikaw yung nananakit. Alam nyo ba, mga kapatid, nagagawa rin to natin sa ibang level. Yung mga tao na naisahan ko siya, no? Akala natutuwa pa. Akala niya, bida siya kasi nakaisa siya. Wala po tayong pagkakaiba doon sa hurting man dito. Ikaw yung nananakit. Yung iba, they hurt people by their gossip. Hindi ba walang kamalay-malay yung pinag-uusapan mo o yung naglalakad, naputol na pala ang ulo niya. Maski hindi niya alam, sinasaktan pa rin natin sila. Doon sa mga slanderous accusations, yung mga innuendos natin, mga parinig natin, 'di ba? Sa mga dishonesty natin, sa mga duplicity natin, nananakit din po tayo doon. At wala po tayong pagkakaiba dito sa taong nanakit doon sa taong nasaktan. Diba? Minsan na, hindi ako yan. Ang lakas ng loob natin. Pero baka mamaya, hindi mo alam, sa mga pananalita pa lang natin, nakakasakit na tayo. Ang pangatlo, yung heedless man. Puro H to, mga kapatid, the hurt man, the hurting man. Dito, the heedless man. When you say, heedless, unmindful. Ang ibig niya sabihin, walang pakialam. Ito yung the priest who saw the wounded man but was inattentive. Noong panahon na yon, may mga batas na kapag ang isang priest ay humawak sa patay, nagiging ritually unclean siya. So, hindi siya pwedeng mag-serve muna. Merong mga panahon na kailangan niyang ipaglagay sa isang lugar nang hindi siya lumalabas. 'Di ba? So, nung tinignan niya, di naman niya alam. Sabi lang niya, mukhang patay na. Ay, di naman niya alam. Di naman niya chinek kung patay o buhay. Hindi ba? Minsan ganyan tayo. Hindi natin chinecheck kung kamusta na ba kaya ang kapwa mo. May pinaalala ang Diyos sa'yo na tao, kamustahin mo agad. Kamustahin mo agad. Huwag tayong magaya dito sa priest na inattentive. Hindi niya kasi alam. Oo nga, according to the law, kapag humawak ka ng patay, you will be unable to serve. Siguro, inisip din niya, baka mamaya, trick lang ito. Baka mamaya, pagpunta ko doon, pag-check ko sa kanya, kung buhay nga siya o patay, may mga accomplice pala ito. Tapos bigla na lang akong nanakawan. So, nag-decide siya not to be bothered or not to get involved. Yan tayo ngayon. We do not want to get involved. Nagiging indifferent tayo kasi lagi nating sinasabi, uy, ayokong madamay dyan. Alam niyo mga kapatid, pagka ganun po lagi ang katwiran natin, ayokong madamay dyan, masasanay ka na nang wala ka ng pakialam sa iba. Kasi nga ayaw mong madamay hindi ba? Masyado naman minsan busy yung ibang tao. Di ba? Ilan ng tao na kagaya ng priest na ito? Preoccupied tayo sa mga schedule natin. Ayaw natin na gusto naman natin, alam naman natin na kailangan natin gumawa ng mabuti sa ibang tao. Pero, but not now. Not today.
Sa ibang araw na lang, maybe later. Ito yung priest dito. Sunod, the heartless man. Grabe. Kung yung priest, inattentive, heedless, di ba? Oo, ito naman, mas worst pala yung Levite pa. Levita. Itong mga Levite ay ang mga itinalaga na maglingkod sa Panginoon. The heartless man is the Levite who is worst than the priest. Kasi siya, tumigil siya eh. Tapos, tinignan niya. In-examine pa niya kung buhay. Tinignan niya yung mga pasa, tinignan niya yung mga dugo-dugo. Tinignan niya yung dugo-dugo ang mama. Tapos, nung nakita niya, umalis na siya. So, kung in-examine niya yon, nakita niyang buhay pa. Pero iniwan niya. Siguro sa loob-loob niya, buhay pa naman pala eh. Mabubuhay pa yan. Mas worse pala siya. Kasi yung priest na dumaan, hindi niya alam kung patay o buhay pa eh, di ba? Pero ito, nakita na niya. Alam nyo, kung yung isa, mga kapatid, inattentive, ito naman, insensitive. There is too much insensitivity dito sa Levitan na ito, mga kapatid. Marami ngayong mga tao ganyan, indifferent, uncaring. Wala silang pakialam. Sa mga heartless man, laging nito, kung ako nga, dami kong problema eh. Sisiksik ko pa yung problema mo sa akin. Alam niyo mga kapatid, na-experience ko ito. Noong si Ima, kasalukuyan na pinapagamot namin, ganon. Tapos merong mga times na nandyan sa harap ko yung nanay ko, naghihingalo, tapos alam mo may nagme-message pa na may problema din na humihingi ng prayer. Alam mo ba na nakaharap ako sa nanay ko, tapos nagme-message pa din ako sa kanila. Tapos biglang nung nalaman nila, ay naku sister, sorry, hindi ko alam na ganun pala yung mo. Tapos di ba na-share ko nga po sa inyo na nung time na yon, nangangailangan din kami kasi hindi biro-biro ang magpagamot ng may sakit. Kahit pa sabihin mo na mga herbal, yun nga ang mas mahal eh. Hindi ba? Pero alam nyo, meron akong kausap that time na meron ding same na sitwasyon, parehas namin. Tapos alam mo, habang nagsishare siya, sabi sa akin ni Lord, bigyan mo. Gusto ko sana sabihin kay Lord, Lord, ako din nangangailangan. Pero hindi ko na yun sinabi kay Lord. Nung sinabi niyang bigyan mo, hindi ako nagdalawang isip. Dumukot agad ako sa bag ko. Tapos inabot ko dun sa kausap ko na meron din ganong problema. Alam niyo kung bakit? Alam ko na kung ano yung damdamin at sitwasyon, nandun sa ganong sitwasyon. Tapos, gugustuhin ko rin na may tumulong sa akin. Kasi nandun siya sa ganong sitwasyon ko, parehas sa akin eh. Di ba? So, nung time na yon, hindi ako nagdalawang isip. Tapos, inabot ko agad sa kanya. Tapos, alam niyo, sabi niya sa akin, hindi ko na ito tatanggihan Sister Ray, sabi niya ganon. Kahit alam ko na may pangangailangan ka din. Tapos, alam niyo ba, kinabukasan, may nag-message sa akin. Sabi niya, kapatid, may pinadala ako sa sa GCash mo. Sabi niya ganon. Maliit lang, sabi niya, konting tulong para meron kang panggastos kay Ima. Alam niyo ba, pagtingin ko sa GCash, yung pinadala niya, the same exact amount na ibinigay ko dun sa kausap ko. Kaya alam mo, kung na-miss ko yon, hindi ko nakita kung paano gumalaw ang Diyos. Hindi ko nakita na kayang mag-provide ng Diyos sa'yo, na hindi kawalan sa'yo ang pagtulong. Hindi ko sana nakita yon. Pero pag sumunod ka, makikita mo. And finally, yung isa, yung the helping man. Ito na yung Good Samaritan. Siya yung hero sa story dito ng Diyos, who felt compassion. Nung nakita niya, awang-awa siya doon sa tao na nakita niya.
Alam nyo, hindi naman siya equipped sa medical kit. Nung nakita niya yung tao, wala nga siyang dali. Ano pinanghugas niya? Baon niya, di ba? Alak, oil. Ano pinang-bandage niya? Hindi naman siya equipped ng medical equipment nung nakita niya yun eh. Pero nag-decide pa rin siya na kung ano ang meron ako, siyang ibibigay ko. Ilan po sa atin ngayon ang nagsasabing, wala pa akong sweldo kasi. Ganito kasi. Ganito kasi. Ito, wala rin. Sabi niya, hindi naman kasi ako prepared, kapatid, nung paglapit mo sa akin. Ganon din naman yung Samaritano eh. Di naman siya prepared eh. Wala nga siya, pero gumawa siya ng paraan kung paano na MacGyver siya rito. Ano bang meron ako na pwede kong magamit dito sa tao na to? Ginawa niya. Ano daw? Anong meron? May tinda ba tayo dyan? Kanina wala. Ginawa niya, mga kapatid, kung ano yung meron siya. Kaya, marami tayong pwedeng maging dahilan. Sobrang dami na pwede mong gawing excuse para hindi ka tumulong. At actually, sa sobrang dami ng excuse na kaya nating gawin, napapaniwala natin maski sarili natin na justified kung bakit hindi tayo tumulong. Justified kung bakit hindi tayo nakialam. Marami tayong pwedeng gawing dahilan. Napapaniwala nga natin ang sarili natin. Sabi ko sa inyo, ang galing-galing talaga natin eh. Biro mo, sarili mo na nga lang yun, napaniwala mo pa. So, dito, sa ginawa ng Good Samaritan, yung action niya, represented yon by the sacrifice of time and money na ibinigay niya doon sa taong nangangailangan. Not to mention, mga kapatid, yung risk na tinake niya para sa safety niya. Baka nga naman may mga kasangkot yun na nakatago lang. Ang unang tao na tumulong, dadambahin na nila. Pero hindi rin niya inalintana yun. Hindi rin niya inalintana yun. And interestingly, mga kapatid, ang ginamit dito ni Jesus na halimbawa na good guy sa story ay Samaritano. Ano bang meron sa mga Samaritans? Alam niyo ba na ang mga Samaritans ay descendants ng mga Hebrews, o mga Jews, na nag-intermarriage sa mga Assyrian. Nung sila ay sinakop, nag-intermarriage sila, mga pagans yun, yung mga Assyrians. Kaya, ang mga purebred na Jews, galit sila sa mga Samaritano. Kasi mga half-bred daw yung mga yan. Kasi nga, may halo na ng mga Assyrian. Totoo naman yan. Kasi, kung matatandaan nyo, yung Samaritan woman, nakausap ng Diyos. Sa John 4:22, ang sabi ni Lord, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Totoo naman po yan, mga kapatid. The Samaritans are hated because yung mga Jews, they view them nga as half-breeds, both physically and spiritually. Kaya ang sabi ng Diyos, sumasamba kayo sa hindi nyo nalalaman. Ganun ang mga Samaritano. Ang mga Samaritans, they believe in God. Naniniwala sila na may Diyos. Pero hindi po nila naiintindihan. They do not fully understand and know Him. Pero alam nila na may Diyos. Para rin yan po yung mga kausap natin minsan. Ako naman naniniwala dyan. Pero hindi ko kaya yung ginagawa ninyo. Yun. Umaamin naman sila, mga kapatid. So, ang mga Samaritans and the Jews practiced open hostility. Pero dito, sa parable na ito,
sinabi ni Jesus sa kanila, parang gustong ituro ni Jesus sa kanila na ang pag-ibig knows no national boundaries. Walang boundaries ang pag-ibig. Bakit ba ito tinuro? Ito ay naikwento ni Jesus dahil sa ibang version ng tawag ay lawyer. Sa iba, teacher of the law. Nagtanong kasi siya. Alam nyo, ang mga abogado ay well known sa pagtatanong na alam na nila ang sagot. Gusto nilang malaman kung alam mo rin na yung sinasabi mo, di ba? Kaya minsan, di ba yung mga abogado, paulit-ulit ang tanong kasi gusto nilang malaman, alam mo ba talaga kung ano yung sinasabi mo? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Alam niya ang batas. Pero, dalawa, gusto niyang itrap. Actually, gusto niyang itrap kasi tinanong niya, alam naman niya. Di ba sabi nga doon sa binasa natin, sinagot siya ni Jesus ng tanong din. Alam kasi ni Lord kung sino kausap niya . Ang galing nga kasi si Lord, sasagutin ka niya, depende sa pagkakaalam niya sa pagkatao mo. Alam niya itong mga to, mga pilosopo, at saka matatalino. Kaya sabi niya, ano bang sinasabi ng batas? Ibabalik niya sa kanya kasi teacher of the law . Alam mo kung anong sinasabi mo. Alam mo naman sagot kung anong tinatanong mo. Ano ba ang sinasabi ng batas? In-recite niya. O di alam niya, hindi ba? Tapos sabi niya, o di gawin mo yun. Sabi niya, ayaw mapahiya. Sabi nung binasa natin, sino ba ang neighbor ko? Yon, kaya sinabi ng Diyos sa kanya itong parable of the Good Samaritan. Maaaring itong lawyer na to ay alam ang batas at alam niya ang prophecy tungkol kay Hesukristo. Pero yung mga nabasa niya, walang impact sa puso niya. Kaya hindi niya maintindihan. Naintindihan lang niya dito. Pero dito, hindi niya alam. Pwede rin naman na hindi alam niya kasi teacher of the law siya . Ang maganda kay Lord, mga kapatid, sa kanyang pagpipreach, natutunan natin na alam niya kung sino yung namimilosopo. Alam niya kung sino yung nantatrap lang sa kanya. Pero sinasagot pa rin niya. Ang concern kasi ng Diyos ay yung kaluluwa ng tao na yon. Tinatrap mo ba ako? Doesn't matter sa akin. Concern ako sa kaluluwa mo. Kaya kung makikita mo, maski yung mga suntok sa buwan na mga tanong ng mga ibang nang tatrap sa kanya, sinasagot pa rin niya. Kasi concern siya doon sa soul ng tao na yun na gustong mantrap sa kanya. So may compassion siya. May compassion siya at may patience siya to honor yung curiosity nung taong nagtatanong sa kanya kahit alam niya na ito ay trap lamang to trick him. Sasagutin pa rin niya. Sinagot pa rin naman niya yung lawyer. Hindi naman po dahil sa gusto ni Lord ipahiya to o kaya para ipakita niya na matalino siya. Hindi kaya ni Lord yun. Hindi insecure ang Diyos para gawin yun. Hindi siya insecure. Gusto niya talaga na mawala ka sa ganyang kalagayan. Maaring sa pagsagot ko sa tanong mo, kahit na alam ko na nantitrap ka lamang, baka sakaling maligtas ka, mabago yung isip mo, at mawin kita papunta sa akin. Ganon ang kay Lord. Ngayon, itong priest and Levite, they passed by the suffering man on the other side, hindi ba? Alam nyo, ini-illustrate dito ng Diyos yung living a legalistic life and following religious rules. Pero kapag wala kang pag-ibig o kaya wala kang care dun sa mga tao na nakikita mo na naghihirap, baliwala ang iyong mga kaalaman sa pag-follow ng batas. Baliwala, mga kapatid. Imagine niyo pa dito, kung ang mga Samaritano ay half-breed, hindi ba? Sabi ng Diyos sa Samaritan woman, hindi nyo alam kung sino sinasamba nyo. Pero kakaiba tong dating neto. Kasi yung sinabihan na hindi alam ang batas,
ang siya pang nagpakita doon sa mga nakakaalam sa batas kung ano ba ang tamang gawin. Sa kanya kasi, pinakita dito na lahat tayo are called to love, period. Hindi mo na wala nang pasakalye na kung sino yung mga mamahalin mo. Pagka ito binasa natin, makikita mo, yung yung teacher of the law, nakausap dito ng Diyos. Legal expert yun di ba? For the legal expert, ang wounded man was a topic of discussion. Kasi tinatanong niya si Kristo Sa mga taong nanakit, doon sa mga hurt man, at sa mga hurting man, yung mga bandido, para sa kanila, yung taong yon is an object to exploit. So para doon sa lawyer, ang taong yon is a topic for discussion. Sa mga masasamang loob, ang taong yon is an object to exploit. Para doon sa priest, ang taong yon is a problem to avoid. Para naman doon sa temple assistant or the Levite, ang taon yon is an object of curiosity. Tinignan lang niya, na-curious siya. Buhay pa ba? Patay na? Patay ba? Pero wala na. After na yung curiosity niya, umalis na rin siya. Only the Samaritan treated him as a person to love. Samaritano pa, mga kapatid, no? Yun pa. Ngayon, paano ngayon natin maa-apply itong parable na ito sa mga panahon na ito? Pag-usapan natin yan pagkatapos nating bumati sa mga may birthday. Happy birthday, Kuya Nandeng! 70th birthday ngayon ni Kuya Nandeng. Happy birthday! Happy birthday din kay Sister Beth Marasigan. Sister Beth, happy birthday! Sister Hilda Bernardo. Uy, magpapakain si Minister Ali. Birthday ni Sister Hilda. Sister Claribel Toledo. Ay, happy birthday, Bel! Brother Nathan Bongolto. Gano'n na kaya kalaki si Nathan ngayon? Natangkad na kita mo? Oh. Sister Delia Kalinisan. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday po, mga kapatid. Thank you, Lord. And for our repeat new song of the week, ang awitin ay Our Father. This time interpreted by Sister Esa Nokum.
thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Thank you, Lord, Sister Esa, our Father. And happy birthday din kay Nanay Lydia Villanueva. Nanay Lydia, happy birthday po sa inyo. Sa ating Tagalaiya na kapatid. Happy birthday po. Sabi ni Sister Rita, na may mga ganyang pagkakataon daw siya, naduduwag daw siyang tumulong. Kasi nga natatakot. So, prayer niya, mabigyan na siya ni Lord ng lakas ng loob. Minsan naman talaga nakakatakot, mga kapatid. Thank you, Lord. So, papaano ngayon natin tuma-apply sa ating panahon ngayon? Siyempre, kapag po meron tayong mga lesson dito, hindi naman po natin to tinatakil o dinidiscuss para ma-entertain lang po tayo. Hindi rin po natin ito pinag-uusapan dito para magandahan lang tayo. Kailangan po, sabi nga dito, di ba, itong parable na to has been analyzed, it was allegorized, di ba? It was sermonized, pero it wasn't actualized. So, paano ba natin ito ma-apply sa
sa ating panahon ngayon. Unang-una po, kailangan maging aware po tayo of those who are around us. Ano po, take notice of the people na ipinapadala ng Diyos sa iyo. Kasi, actually, di ba, dito sabi nung lawyer, sino naman ang aking neighbor? Di ba, sabi nung lawyer. Alam niyo po, ang mga neighbor na natin, ang mga neighbor na ituturing natin ngayon, ay actually, hindi yung mga akala natin. Yung neighbor we are called to love is often not the one na kilala na yung iniisip natin. Ito yung mga tao na ang Diyos ang pumili na ipadala sa'yo. Kaya kailangan take notice, mga kapatid. Minsan may pinapadala na ang Diyos sa atin. Tapos sinasabi natin na, teka, mamaya jam, na ano ako, wala ako. Minsan sabi natin, wala namang pinadala si Lord sa akin na para tulungan. Maaari kasing iba yung mga pananaw natin. Kasi yung mga pinapadala ng Diyos sa atin, ang tingin natin ay nakakabwisit at nakakainis, sometimes are the neighbor na ipinadala talaga ng Diyos sa iyo para tulungan mo. Meron bang mga nakakainis sa paligid mo? Baka mamaya pinadala ng Diyos sa iyo yun para umayos ang buhay niya. Kaso, tinatanggihan natin. Sa pamamagitan ng, ay naku, wala akong oras para sa'yo. Ang kulit-kulit na itong tao na to. Huwag mo nga akong asarin. Huwag mo nga akong anuhin. Huwag mo nga akong guluhin. Huwag mo nga akong istorbohin. Baka mamaya yun yung neighbor na pinili ng Diyos na ipadala sa'yo para tulungan mo. So, the neighbor ay kadalasan is not the one we choose, but the one God chooses for us. Maaring yung mga neighbor na yan ay ayaw na ayaw mo pero pinadala sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, alam nyo, yung priest dito, hinayaan niya na yung holiness niya prevents him from helping the hurt man. Holiness niya, no? Parang ano ba namang ano yun? Anong statement yun? Yung holiness niya ang nag-prevent pa sa kanya. Kasi pag humawak ako ng patay, hindi na ako makakaserve kay Lord. Parang wala yung holiness, no? Pero yun yung idea niya doon. Kasi pag hinawakan ko yung patay na yan, hindi na ako makakapag-serve sa temple. Sa tingin mo kaya magiging acceptable pa yung service mo sa temple kung hindi mo pinansin yung taong may pangangailangan. So ayaw niyang ma-stain yung kanyang holiness sa mga staff ng buhay. Alam nyo, mga kapatid, kapag ka po tayo ay nasanay sa lifestyle of avoidance, yung iwas ng iwas. Iwas ng iwas. Paano mo masasabing iwas ng iwas? Ito ang ginagawa natin. Para hindi tayo maistorbo, we treat people at arm's length. Ibig sabihin nun, hanggang dyan ka lang sa buhay ko. Bakit? Ayaw kong madamay sa mga issues mo. Ayaw kong madamay kung anong meron ka. Hanggang dyan lang, hanggang dyan ka lang. Pag nasanay po tayo dyan sa lifestyle na yan, the lifestyle of avoidance, hindi na po natin makikita or masasanay tayong mag-pretend na hindi natin nakikita ang pangangailangan ng ibang tao. Kaya minsan, nasa harap mo na, hindi mo pa rin makita. Nasa harapan mo na yung humihingi ng tulong, di mo pa rin makita. Yes. And you are pretending not to see. Kasi nga, gusto mo na lang i-avoid. Ayaw mong ma-inconvenience ka. So, ang una natin, maging sensitive tayo sa mga taong ipinadadala ng Diyos sa buhay natin. Hindi naman po pwedeng ipadala lang ni Lord sa'yo yan para inisin ka. Hindi ganun ng Diyos. Ipinadala yan sa'yo para tulungan mo kung paano siya makaalis dun sa ganung sitwasyon niya. Turuan mo. Minsan mga mahal natin sa buhay yan. Meron ka bang kapatid?
Meron ka bang kapatid na maya't maya? Ting, ting, ting. Meron ka bang kamag-anak na ganun? Maya't maya, pahiram naman ng isang bigas. Pahiram naman ng isang ganyang Totoo naman na minsan nakakapagod talaga. Pero, ipinadala ng Diyos sa'yo yan, hindi para lamang tulungan. Maaring pinadala ng Diyos sa'yo yan para turuan. Ha? Oo, turuan sila mga kapatid. Alam nyo ba, minsan, yung mga tinuturing nating Samaritano, sila pa yung meron tayong outreach. Ang turing dito sa tao na ito, pasaway. Mga workers, kilala ito, hindi ba? Parang si Robin Padilla, kung tutuusin. Makulit, tapos madaldal, hindi ba? Kung ang tingin nila parang ng lipunan. Pero alam nyo ba na itong tao na to na pag tinignan mo ganon, siya pa yung maraming dinadala kay Lord. Oo. Siya pa yung maraming dinadala kay Lord. Nakakatuwa nga eh. Pero pag tinignan mo, marami naman sa church na hindi kagaya niya. Pero dinadala lang nila sa church, sarili lang nila. Oo. Minsan ganun. Sa mga tingin natin na Samaritano, sila pa pala yung nagagamit ng husto. So, tinanggal ni Lord dito yung stereotyping natin, no? Na itong tao na to, ganito po, pasaway yan, kaya walang buting idudulot yan. Pero it turns out, yung taong na tinitignan mo na ganun, yun pa pala yung may mga nadadala kay Lord at mas marami pang natutulungan kesa sa'yo. Pangalawa, makikita natin sa Proverbs 3:27-28. Do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you, when you already have it with you. Anong tinuturo sa atin dito? Alam niyo mga kapatid, ang isang taong may disciplined life of prayer can see the need of others. Ang isang tao na palaging yung madasalin, yung laging nakikipag-ugnay sa Diyos, imposibleng hindi makakita yan ng pangangailangan ng iba. Bakit? Kasi yung taong madasalin, taong nakikinig sa Diyos, palagi. Kaya kapag lagi kang nagpe-pray, open yung communication ninyo ni Lord palagi. Never na naging busy yung linya sa inyong dalawa ng Diyos. Kaya every time na merong mga taong pinapadala ang Diyos, kuha mo agad. Naririnig mo agad ang boses ng Diyos, kaya hindi ka nagdadalawang isip. Tapos, hindi rin namamali ang tingin mo dun sa taong pinadala ng Diyos sa'yo. Bakit? Kasi alam mo agad, ay si Lord yan. Pinadala ng Diyos yan sa atin. Alam mo ang mami, maano sa ganyan, no? Bukas ang tenga ng mami sa sinasabi ng Diyos pagdating sa mga taong ganyan, na tayo hindi na natin nakikita. Hindi natin nakita yung reason kung bakit nandito yung mga taong ganon. Di ba nga naiinis pa nga tayo sa mga alaga ng mami? Noong mga panahon na yon. Di ba? Meron nga pupunta dito, nakataksi pa. Pagkatapos sasabihin, Sister Ligaya, pahingi akong pambayad ng taxi ko. Di ba? Parang ako nga naiinis ako pagka ganon. Para bang nananahimik ang mami, tas biglang may darating, nagtaksi ka pa, wala ka palang pamasahe. Sinasabi ko, wala ka palang pamasahe, nagtaksi ka pa, tapos sisingilin mo, guguluhin mo ang mami. Naiinis tayo sa ganun. Pero iba ang tingin niya. Iba ang tingin niya, mga kapatid. So, kapag ka po tayo ay open ng ating communication sa ating Panginoon, yung perspective ng Diyos, hindi nawawala sa atin. Kaya ang tingin natin dun sa mga tao na yon, kung ano ang paningin ng Diyos sa kanila, yun din ang tingin natin sa kanila. Ganun po ang nangyayari. So, when we take notice of someone in need, hindi lang po yung action natin ang kailangan na immediate na maibigay mo. Nakakalimutan natin yan, mga kapatid, na ipag-pray din sila. Hindi ba si Mader? Ganito si Mader. Pag may nakita siya nagtitinda,
tutulungan niya. Bibilin niya lahat yon. Pero hindi humihinto si Mader sa bibilin lang niya yon bilang tulong sa nagtitinda. Ang ginagawa niya, bibilin ko lahat yan, pero tanggapin mo muna si Lord. So hindi lang siya tumigil doon sa tulong na pinansyal na binili yung tinda. Humigit pa siya doon kasi concerned siya para doon sa kaluluwa ng taong gusto niyang tulungan. Ilan sa atin ang tumutulong, bigyan mo na, nang matigil na. Ilan sa atin ang ganyan? Abutan mo na kasi, nakikipagkulitan ka pa eh. Bigyan mo na para umalis na. Ilan sa atin ang ganyan? Pero tumutulong tayo, pero wala tayong concern sa kaluluwa ng taong tinutulungan natin. Para sa atin kasi, para lamang siyang isang tao, okay na yan, pera lang ang katapat niyan. Naku mga kapatid, lagi nating nasasabi yan, pera lang ang katapat niyan. Bigyan mo na yan. Lalayasan ka na niyan nang tumahimik na yung buhay mo. Natulungan mo yung immediate need niya, pero wala kang concern dun sa soul niya. Ilan sa atin ang ganyan, mga kapatid. Kaya alam nyo, maano tong lesson na to. Akala natin tumutulong tayo. Yun pala, wala naman tayong concern doon sa soul ng tinutulungan natin. So pangalawa yon. Pangatlo, huwag kang mag-hesitate. Sabi ni Sister Rita, ang dalangin ko, sabi ni Sister Rita, bigyan ako ng katapangan at lakas ng loob ng Diyos na pag may nakita akong ganyan, tutulungan ko din. So instead of weighing yung mga options natin, mahilig tayong magganyan eh. Nagwe-weigh tayo ng mga options, pagka tinulungan ko to, ganitong mangyayari. Di ba? Parang halimbawa, kung ako, sabi ko sa inyo, pag tinulungan ko to, dinawalan na ako ng pambili para kay Ima. Kung palaging ganun ako at magwe-weigh ka ng mga options mo, you will end up not helping at all. Bakit? Mawawalan ka eh. Kaya lang, ang sabi ng salita ng Diyos, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Mga kapatid, wag na po tayong magpatumpik-tumpik. Pag may ipinadala ang Diyos, guilty po tayong lahat. Ako din, minsan, mahilig akong mag-weigh din eh. Halimbawa, may humingi ng tulong sa akin. Meron akong ganito. Yan ang sinasabi ko. Nung marami kasi, dapat nag-ipon, nagtabi. Ngayon, lalapit-lapit ka. Nag-iipon din ako. Hindi ko ginagastos lahat. Nag-iipon din ako para pagdating ng mga ganyang sitwasyon, may madukot ako. Ikaw, nagpapasasa ka. Mahilig tayong magganyan. Nagwe-weigh tayo ng mga options. Hindi ba? Pagka ganun pala tayo palagi, yun. Mag-end up talaga tayong hindi mo bibigyan yung humihingi ng tulong. Mahilig din po akong mga ganyan. Tignan mo yung Samaritano. Walang option-option. Alam nyo, baon niya yun eh. Kasi kapag ka malamig ang panahon at naglalakbay ka ng malayo, napaka-importante nung wine na dala-dala niya. Kasi yun yung pampainit nila. Para kahit na wala silang masilungang bahay at tumabi lang sila, makakatawid sila kasi may pampainit sila. Kung winay ng Samaritano yung option niya, hindi niya gagawin yun doon sa may sugat. Pero binigay pa rin niya, mga kapatid. Anong tinuturo dito? Samaritano to, hindi alam ang mga salita. Naniniwalang may Diyos, pero hindi nila alam kung papaano. So dito ang tinuturo, maaari kang mag-quote ng mga scriptures at mag-recite ng kung ano-ano tungkol sa pag-ibig ng Diyos at tungkol sa Diyos. Pero kung unwilling ka to get involved in the life of others, we are only blowing smoke, ang sabi rito. Para ka lang, tas wala na rin mamaya. Puro mga salita. Tapos pagka naibuga na, mamaya-maya hindi mo na makita. Wala na. Ang Samaritano, nagkaroon siya ng compassion, hindi siya na-stop doon. He acted on it.
So, ang pag-ibig po is something we do. Love is something we do. Hindi lang po natin ito sinasabi. Pag sinabi mong I love you, show it by your deeds. Hindi ba, mga kapatid? Huwag yung puro salita lamang. So love is something you do. Hindi po ito nagsasabi na, alam mo, naawa ako dito sa tao na to kasi, yun, tama, Bong. Puro salita, di ba? Walang gawa. Ang love, ang pag-ibig, ginagrab niya yung every opportunity to show itself. Ginagrab niya every opportunity. 1 John 3:18, ano nakalagay, Bong? Yun. 1 John 3:18, huwag kayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa ating mga gawa. 1 John 3:18. Thank you, Bong. So yun po ang love seizes the moment. Hindi ngayon sinasabing mamaya na lang. Yun ang totoong pag-ibig. Sunod, eto ang sunod, mga kapatid. Tandaan mo, may mga pagkakataon sa buhay mo, kahit the once in your lifetime, you will need also help. At gugustuhin mo rin na tulungan ka. So, huwag kang magpikit mata sa pangangailangan ng iba dahil darating ang araw, mangangailangan ka din. At hindi mo rin gugustuhin na pagpikit mata yung mga taong lalapitan mo. At ang isa pang tinuturo dito, huwag nating kalimutan ang mga taong tumulong sa atin. Magkaroon tayo ng utang na loob. Minsan, nung walang-wala tayo, may mga tumulong sa atin. Baka mamaya, nakalimutan mo na yon. Pag ikaw naman ang meron ngayon, bigyan mo rin. Tas nakita mo sila naman ngayon ang nangangailangan. Huwag tayong makalimot, mga kapatid. Kasi darating ang araw, mangangailangan din tayo. Hayaan po natin na yung gratitude natin dun sa mga tao na ibinigay din naman ng Diyos to help us. Ipinadala ng Diyos yung mga taong yun to help us. Huwag nating kalimutan. Every now and then, kamustahin natin. Baka mamaya sila naman ang nangangailangan sa'yo ngayon. Tapos, wag kang, minsan padalan mo sila ng mga maliliit na bagay na nagpapakita na you are grateful for what they did to you. Kahit matagal na panahon na yun. Padalhan mo. So ito, nire-remind tayo to be grateful. And finally, ang tinuturo nito sa atin, Proverbs 14:21. It is a sin to despise one's neighbor, but blessed is the one who is kind to the needy. Ang tinuturo po sa atin dito, be generous. Ang God's economic plan po, the more you give, the more you receive. Tapos, ang God's economic plan, mga kapatid, hindi ka mawawalan. Kasi kaya ka lang naman din may ibinibigay dahil patuloy kang pinagkakalooban ng Diyos. So habang nagbibigay ka, nakikita ng Diyos na nawawalan ka, sige rin siya ng replenishment. Ire-replenish niya ang lahat ng mga ginastos mo. Ire-replenish niya ang lahat ng nawala dahil sa kabibigay mo. Hindi mo po pwedeng punuin pa ang basong punong-puno na. Ang pwede mo lang punuin ulit yung basong walang laman na. So, baka kaya umistop ang blessing mo ay punong-puno pa yung salop mo. Tumulong ka. Pamigay mo para bigay pa rin ng bigay ang Diyos sa'yo. Naku mga kapatid, na-experience nyo na bang malula sa pagpapala ng Diyos? Huy. Na-experience yun ng malula? Isipin yung mabuti kung kailan yung nakakalula yung blessing na yon.
anong ginawa mo? Anong scripture, anong salita ng Diyos ang in-apply mo? Kaya nangyari yun. Kasi ang Diyos, pag sinabi niya yung sa salita niya, gagawin niya eh. Hindi po pwedeng magtalo-sira ang Diyos. Kaya minsan sabi ng ibang tao, hindi ko na kailangan pero binibigay pa ng Diyos. Bakit niya ginagawa yon? Kasi pag sinabi niya, pag nagbigay ka, ibabalik niya sa'yo, siksik, liglig, umaapaw. Kaya kahit minsan hindi mo na kailangan, sa pagtupad, sa sinabi niya, sa salita niya, gagawin pa rin niya sa'yo yun. Napansin niyo ba may mga tao na marami na pero ang dami pang nagbibigay sa kanya? Pero merong mga tao na may pangangailangan, walang nagbibigay sa kanya. Hindi sa maraming madamot na tao ha. Kung hindi, maaaring may tinuturo din dun sa tao na yon, kaya ka laging wala kasi masyado kang mahigpit sa pera. Wala nang inisip kung hindi pera. Hindi ba? Kung ano yung makukuha. Kulang naman itong binigay mo. Hindi ba dapat ganito to? Pansinin nyo yung mga taong makwenta, yun ang mga taong laging wala. Kwenta kasi ng kwenta. Wala namang kwenta. Kwenta ng kwenta, mga kapatid. Maski po sa pagtulong kay Lord, huwag kayong kwenta ng kwenta. Kasi pag kinuwentahan tayo ng Diyos, tapos tayo, mga kapatid. May mga taong ganyan. Alam nyo, sana maging habit natin na pagdating kay Lord, huwag tayong kwenta ng kwenta. Alam nyo kung bakit? Mga kapatid, yung bumubuhay sa atin araw-araw dahil kay Lord, si Lord lang. Yung nagpuprotekta sa'yo pag lumalabas ka, ang Diyos. Tapos kwenta ka ng kwenta, pagka masama pakiramdam mo, ang nagpapagaling sa'yo, ang Diyos. Pag bagsak na bagsak ka, ang nag-lift up sa'yo, ang Diyos. Tapos, kwenta ka ng kwenta. Kasi pag binigay ko ito, mawawalan na ako. Ano bang paningin mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo? Maliit? Well, kung ang tingin mo nga talaga sa Diyos na pinaglilingkuran mo, maliit, ganun po talaga. Maliit lang ang lahat ng meron ka. Oo, 2 Corinthians 9, basahin nyo yun mga kapatid. Tapos sabi pa nga sa 2 Corinthians 9, maraming mga tao ang nagpapasalamat dahil sa'yo. So kung maraming tao ang nagpapasalamat dahil sa'yo, dahil nagbibigay ka, marami ring mga tao ang nakakapagreklamo sa Diyos dahil madamot ka. Yun mga kapatid, tinuturuan po tayo dito ng generosity. Alam nyo, pagka isinasa isang tabi natin, yung pagtulong natin sa kapwa natin, ang minomodel po natin dito ay wala tayong tiwala. Doon sa nag-utos sa atin na, tulungan mo, bigyan mo, bigay mo yan. Pag di mo binigay, wala kang tiwala sa Kanya. Wala kang tiwala sa Kanya na kaya niyang ibalik kung ano yung nawala sa'yo sa pamamagitan ng pagbibigay mo. Actually, sa Diyos, hindi ka wala ng pagbibigay. God's economic plan, para ka magkaroon, alam niyo, meron akong nabasa. Sabi niya, the amount of things that you have right now, sabi niya, will reflect your giving. Nung inisip ko, oo nga. Marami ka ba ngayon? That is because, sabi niya, marami kang ibinibigay, itinutulong. Sabi niya, may konti ka ba ngayon? Ito ang dito nagfo-fall kung bakit may mga mahihirap na lalong humihirap. Dito po tayo nagkakamali, mga kapatid. Mahirap na nga ako, kukuhanan mo pa ako? Yon, doon po tayo kaya nananatili tayong mahirap. Ang God's economic plan ay ang pagbibigay, doon tayo nagkakaroon. Kaya tama siya. The amount of things that you have right now reflects how much you are giving away, ang sabi niya. So, kulang ka ba ngayon? Baka kulang ka rin sa pagbibigay. Punong-puno ka ba ngayon? Naku, mga kapatid, dyan mo hindi po pwedeng
Sige nga, Lord, naku, wag niyo pong subukin ng Diyos dyan at mapapahiya po tayo. At tapos sasabihin mo, nakakalula at nakakaiyak. Kasi hindi ka naniwala na kayang gawin pala ng Diyos sa'yo yung mga bagay na yan. So yun po mga kapatid, ha? Proverbs 28:27 assures us, those who give to the poor will lack nothing. Hindi ka magkukulang, ang sabi. But those who close their eyes to them receive many curses. Ulitin natin. Tignan nga natin sa Tagalog. Proverbs 28:27. Tignan natin to, ha? Proverbs 28:27. Ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang. Ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Susumpain ang nagbubulag-bulagan. Alam mo, tama rin naman, no? Oo nga, naku. Huwag naman tayong pag-usapan dahil madamot tayo. Sana pag pinag-usapan tayo, naku, yung sister na yan, napaka-generous. No? Oo nga, mga kapatid. And the goal here is not to get something in return for helping others. Huh? But trusting God enough to let go of what we have in order to help. Let go of what you have in order to help. Not, hindi dahil sa, sabi kasi, although tama yun, totoo yun. Na pag tumulong ka daw, babalik sa'yo, siksik-liglig umaapaw. Pero mas maganda, gagawin mo ito because you trust God. To let go of what you have. Dahil ikaw ay nagiging mabuting tagapangasiwa ng lahat ng ibinigay niya sa'yo. Mga kapatid, Hebrews 4:12. The word is living and active, sharper than any two-edged sword. Kaya si Kristo at ang salita niya, kadalasan, it cuts deep. Kaya sabi ng mga iba, aray-aray. Lahat tayo, aray-aray, mga kapatid. And kadalasan, ang salita ng Diyos ay tinithreaten niya yung comfort natin. Kaya madalas din ang ating response ay wag na lang. Pero because it cuts deep, hindi ka titigilan niya hangga't hindi mo nagagawa kung ano yung pinagagawa sa'yo ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan po natin ngayong maghapon, ha? Buksan natin yung Good Samaritan eyes po natin. Baka mamaya merong pinapadala ang Diyos in whatever way na pamamaraan. Minsan hindi naman yung parang pag may nagtanong sa'yo, alam mo, naliligaw, pwede kang mag-Good Samaritan doon. Hindi ba? Pag may nakitang may nalaglag, naglalakad siya, nalaglag ang wallet. Si Lord na yan. Sabi ni Pastor Besa, si Lord na yan, nangangailangan ako. Kaya hindi mo nahahabulin yung nalaglag. Mga kapatid, be a good Samaritan, ha? Ngayong maghapon na yon. So wag lang natin po itong narinig, actualize po natin. Ha? Thank you Lord po, mga kapatid. See you again tomorrow. God bless us all. 2 Timothy